Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa elemento ng isang tula. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa elemento ng isang tula. Isang tula ay may iba't ibang elemento na nagbibigay rito ng anyo, damdamin at kahulugan. Narito ang unang elemento ng tula, sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng isang saknong. Narito ang karaniwang mga sukat. 12 pantig o tinatawag bilang lalabindalawahin, 8 pantig o tinatawag na wawaluhin. Halimbawa, ang buhay ay isang gulong ng palad. Saknong, binubuo ng mga linya o taludtod. Ang saknong ay maaaring magkaroon ng 2 o higit pang taludtod. Karaniwang uri ng saknong, couplet, tercet at quatrain. Halimbawa, sa hardin ng buhay, may luhang pumapatak. Ngunit sa kabila, may ngiti rin sa pagbangon. Ikatlong elemento ng tula ay tinatawag na tugma. Ang pagkakaroon ng magkatulad o magkasintunog na dulong pantig sa bawat taludtod. 2 uri. Una ay tugmang ganap, parehong tunog ang dulong pantig. Tugmang di ganap, magkahawig lamang ang tunog. Halimbawa, ang puso ko'y nagdurusa sa pag-ibig na kay ganda. 4. Karektan. Tumutukoy sa kagandahan ng mga salita, imahe at damdamin na ipinahayag sa tula. Ginagamit ang mga matatalinghagang salita upang mapukaw ang damdamin ng mambabasa. Halimbawa, ang ulap sa langit, luha ng pag-ibig, sa piling ng bituin dumuduyan sa himig. Panlima naman ay talinhaga. Mga pahiwatig o matalinghagang pahayag na nagpapalalim sa kahulugan ng tula. Gumagamit ng simbolismo at iba't ibang anyo ng tayutay. Halimbawa, ang buhay ay isang agos sa ilog ng panahon. Ang pang-anim ay ang tono o indayog. Tumutukoy sa paraan ng pagbasa at pagbigkas ng tula na nagpapakita ng damdamin ng may akda. Maaaring masigla, malungkot o mapagmuni-muni depende sa nilalaman ng tula. Ikapito naman ay persona. Ito ang nagsasalita sa loob ng tula. Maaaring ang makata mismo isang karakter na kanyang nilikha. Halimbawa, ako ang bulaklak na di mo namasdan, sa gilid ng daan nag-aabang ang ulan. Pangwalo naman ay tema o paksa. Ang sentral na ideya o diwa ng tula, maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig, kalikasan, kalungkutan o iba pang paksa na nais iparating ng makata. Pang-siyam ay imahe o larawang diwa. Mga salita o pariralang naglalarawan ng isang malinaw na larawan sa isipan ng mambabasa. Pinupukaw nito ang pandama tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Bawa sa lambak ng ulap, naglalakad ang buwan, kasabay ng hanging humahalik sa parang. Pansampu, kaisipan o mensahe. Ang aral o kaisipang nais iparating ng tula sa mambabasa. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.